Sa isang matahimik na baryo sa baybayin, matatagpuan natin ang isang komunidad na puno ng sigla at samahan. Narito si Aling Rosa, abala sa kanyang tindahan. Bili piniparating karanin, bagong luto at malinamnam. Rosa, baka mamaya mo yun na mga bandang hapon. Si Nena ay nagsabi nga na tatapusin niya ang proyekto nila ni Ben. Sige, Berto. Mag-ingat ka at pasabi kay Nena na mag-uwi ng ilang gulay para sa hapunan. Oo, magkita tayo mamayang hapunan. Sa ibang bahagi ng baryo, naghahanap si Nena ng inspirasyon habang si Ben ay abala sa pag-aaral ng topografiya ng kanilang lugar gamit ang drone na kanilang ginawa. Ben, paano kung may mga lihim pa tayong hindi alam tungkol sa mga kawayang ito? Nakakausap ko na rin si Lola Chedeng tungkol sa Nena. Parang may sinasabi siyang mayroon lumang agimat na nakakubli sa mga kawayan sa tabi ng ilog. Tara, bisitahin natin siya. Baka ngayon ang tamang panahon para malaman natin ang lihim na iyon. Kaya pala, akong batang Nena at batang Ben. Ano ba ang may tutulong ko sa inyo sa ganitong gabi? Lola, gusto ho naming malaman ng tungkol sa sinasabi niyong agimat o lihim na taglay ng kawayan. Totoo po ba ito? Matagal ko nang inaasam na may mamumukadkad na bukod tanging kagalingan mula sa inyong henerasyon. Oo, may sinasabing agimat dito. Ngunit ang tunay na lihim ay kung paano nito pinabago ang puso ng tao. Kaya ng pagsusubok na darating. Anong pagsusubok, Lola? Kapag ang tubig at yamang partikular na kailangan ay nabalang dahil sa mga pagbabago sa klima, muling magbubukas ang kawayan sa kanilang natatagong hiwaga upang iligtas ang nililigaw na komunidad. Ngunit kailangan ng busilyak ng puso. Kinabukasan, isang hindi inaasahang kalamidad ang dumating. Bagyo na nagpunsod ng matinding pagbaha. Gising, Mang Berto. Ibang klase ang ulan. Baka umapaw ang ilog. Rosa, kailangan natin lumikas kasama ang ibang mga pamilya. Ama, nakuha namin i-deploy ang drone para masubaybayan ng tubig. Ang mga kawayan ay damdamin ang maaari nilang gawin. Habang nagkakagulo, nakita nila mula sa taas ng drone ang hindi pangkaraniwang pagkilos ng mga kawayan. Parang gumagapang ito, tila bumubuo ng natural na harang laban sa umaapaw na tubig mula sa ilog. Nena, tignan mo to. Parang pumapagitna ang mga kawayan para harangin ang agos ng tubig. Tama ka, Ben. Ito siguro ang sinasabi ni Lola Chudeng. Tulungan nating ibalita sa lahat para makapaghanda sila. Tignan mo, Rosa, ang kawayan. Tila binabantayan tayo ng kalikasan. Laking pasasalamat ko sa mga kwento ni Lola Chideng. Hindi lang ito suporta sa komunidad, pati na rin sa kalikasan. Matapos ang bagyo, muling bumalik ang sigla sa baryo.
Ngunit ang nangyari ay nagsilbing paalala sa kanila ng halaga ng pagtutulungan at pag-aalaga sa kalikasan. Nakita ninyo, hindi ba? Ang tunay na agimat ng kawayan ay hindi lamang sa pisikal na proteksyon, kundi sa kakayanang buksan ang ating mga mata at puso. Salamat sa iyo, Lola Chideng. Ang nangyari po ay hindi namin malilimutan. Oo, ang teknolohiyang ginamit natin kasabay ng kababalaghan ng kalikasan. Napakalaking bagay po. Pusong kawayan nga kung tawagin. Sumasalamin sa likas na katatagan at kausayan ng ating komunidad. Ngayon, higit kailanman, alam natin ang halaga ng kalikasan at ng bawat isa. Magtulungan tayo para sa kinabukasan ng baryo. Sa likod ng bawat kawayan na itinanim at pinatibay mula noon, natutunan ng baryo ang higit pang mahalagang aral ng buhay, ang pagkakaisa para sa isang layunin.